Magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo dyan? At andito na naman po tayo sa ating paboritong tambayan, ang ating panibagong tahanan, mga kwento ni Miss J. Ngayon nga ay isang panibagong nakakakilig na kwento na naman ang ating sabay-sabay na pagsasaluhan. Pero bago po yan, shout out muna tayo sa ating mga listeners. Hi po dyan kay Nazria Pasiwilan. Yan, pa-shoutout daw po siya. Always listening. Pampatulog ko every night. Di kumpleto ang araw ko pag di ako nakikinig sa mga kwento mo. OFW po siya from Kuwait. Hi po sa inyo! At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kwentong pag-ibig ni Zaldi at ni Karina. Handa na ba kayo? Tumutok lang. May kasabihan na first love never dies. Parang sina Zaldi at Karina na sa hinaba-haba man ng tagu-taguan, sa simbahan pa rin ang tuloy. Tigil! Tatakbo ka pa! Nahablot ni Zaldi ang damit ng kawatang hinahabol nila ng mga kasama. Ha? Natigilan siya nang bigla itong umisi sa kanya. Mabuti na lang at mabilis ang reflex niya. Naiwasan niya ang patalim na tinangka nitong itusok sa kanyang tagiliran. Gigripuhan mo ko ah! Hindi ako magpapahuli sa inyo ng buhay. Sinugod nitong muli si Zaldi. Ayaw kitang saktan, kaya sumuko ka na lang ng maayos. Anya habang umiiwas sa mga pag-atake ng lalaki. Hindi ako susuko sa inyo! Alright, binalaan na kita. Binigyan ng isang suntok ni Zaldi ang kawatan. Hindi ito nakaiwas kaya sapol sa mukha ang lalaki. Di nakakabawi ay binigyan niya ito ng flying kick. Tinamaan ulit ang lalaki kaya sinunod-sunod na niya ang atake dito. Sir, tama na po! Awat na po! Awat sa binata ng mga kasamahan. Bugbog sarado na kasi sa kanya ang lalaki. Natigilan siya nang makita ang itsura ng nabugbog na kawatan. Nako, ayos ka lang. Nag-aalalang tanong niya dito. Mukhang hindi siya okay, sir. Itinayo ng mga kasama niya ang hindi na makagulapay na lalaki. Nasaan na yung tapang mo kanina, ha? Tanong ni PO1 Dominguez dito. Dalhin niyo ako sa ospital. Huwag kang mag-alala. Dadalhin ka namin sa ospital bago ka namin dalhin sa presinto. Bitbitin niyo na yan. Utos ni Zaldi sa mga kasama. Pasensya ka na. Napapakamot sa ulo na turan niya sa lalaki. Isinakay ng mga kasama niya sa police car ang nahuli nilang hold-upper at nang hold-up sa matanda. Pagpihit ni Zaldi para sumakay sa motor niya ay natigilan siya. Sa kabilang kalsada kasi ay may nakita siyang isang dalaga. Nginitian siya nito pero imbis na ngitian pabalik, ay nagsuot siya ng helmet saka nagmamadaling sumakay ng motor at pinaharurot yon. Ay, bakit ko ba ginawa yun? Dapat nginitian ko rin siya eh. Palatak pa ni Zaldi habang nagmamaneho ito papunta sa headquarter nila. Si Zaldi Castile ay isang anak mayaman na mas piniling maging pulis. Imbis na pamahalaan ang kanilang kumpanya, kasalukuyan siyang senior police officer sa isang himpilan ng pulis sa Maynila. At ang babaeng nakita niya kanina ay si Karina Blaza. Kaklase niya ang dalaga mula elementary hanggang high school. Imbis na pansinin ay umiwas siya dito. Dahil nahihiya siya kapag naaalala ang nangyari nung nasa ika-6 na baitang pa lang sila. Bro, have you heard the news? Salubong kay Zaldi ng kapwa pulis at kaibigang si Tommy pagpasok niya sa headquarter. Ano na naman yung chismis mo? Biro niya sa kaibigan. May bago na tayong administrative staff. Napangisi siya sa tugon ng kaibigan. Hulaan ko. Babae yan ano? Hindi yan yung tanong bro. The question is kung sino. Kunot noong tinignan ni Zaldi si Tommy. Sino? Karina Blaza. Nakangising sagot pa ni Tommy. Napalunok siya nang marinig ang pangalan na yon. Nandito siya. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa isiping naroon ang dalagang iniiwasan kanina. Parating pa lang siya, may dinaanan lang daw siya saglit. Alam niya na kung saan ang lugar na pinuntahan ni Karina dahil nakita niya ito sa area ng niresponde nila. Okay, nasa office ba si Chief? Oh, bakit? Nagka-problema ba sa inaresto niyo kanina? Wala naman, pero pinadaan ko sila sa ospital para magamot yung kawatan na nahuli namin. Sagot ni Zaldi sa kaibigan. Tumawa si Tommy sa sinabi niya. Nambugbog ka na naman pero naawa ka rin naman. Kaya pinagamot mo pagkatapos.
Kilala kasi siya ng mga kaibigan niya. Alam nito na magaling siyang makipaglaban, pero maawain siya. Nanlaban kasi siya eh. By the way, diyan ka na muna. Magpapaalam ako kay Chief. Mag-out ako ng maaga. Bakit? May date ka ba? Ayaw mo bang makita si Karina? Alam mo na wala akong panahon sa date. Tsaka na ako mag-hi kay Karina. Palusot pa ni Zaldi sa kaibigan. Natorpe ka na naman eh. Kansaw nito sa kanya. Whatever, Tommy. Iniwan niya doon ang tatawa-tawang kaibigan niya. Bago pa dumating sa headquarters si Karina, ay nakaalis na si Zaldi doon. Iniiwasan niya ang dalaga dahil nahihiya siya dito. Sanhi ng pangyayari noong mga bata pa lang sila. Noong grade 6 kasi sila ay lumaban sa taekwondo si Zaldi. Zaldi, handa ka na bang lumaban mamaya? Tanong sa binata ng kaklaseng si Fred. Oo, patataubin ko agad yung kalaban ko. Pagyayabang pa niya. Kayang-kaya mo yan. At saka, pagkakataon mo nang magpa-impress kay Karina. Manunood daw sila eh. Natigilan si Zaldi nang marinig ang pangalan ng dalaga. Oh, natahimik ka na dyan. Huwag mong sabihin na bigla kang kinabahan. Panunodyo kay Zaldi ni Fred. Hindi ah. Kaila niya pero tama ang kaibigan niya. Ang isiping manonood ang crush niya ay nagdulot ng kaba kay Zaldi. Kaya naman nang sumalang siya sa laban ay natalo siya. Kahit kayang-kaya niya naman sanang talunin ang katunggali niya sa taekwondo. Anong nangyari bro? Tanong sa kanya ni Fred. Nanonood pa naman si Karina. Dahil bata pa ay nadala ng emosyon si Zaldi. Nakakahiya, natalo ko sa harapan niya. Umiiyak na sabi niya. Uy, wag kang umiyak bro, ayos lang yun. Alo pa sa kanya ni Fred. Hindi yun ayos bro. Imbis na ma-impress siya, napahiya pa ako. Nakaka-disappoint ako. Nagpapahid ng luha na tumakbo si Zaldi paalis ng taekwondo gym. Zaldi, sandali! Saan ka ba pupunta? Sigaw ng coach niya pero hindi niya yun pinakinggan. Tumakbo siya palabas ng taekwondo gym. Ay, naalala pa kaya niya yun? Sana hindi na. Sambit pa ni Zaldi matapos magbalik tanaw ng nakaraan. Nang dahil kasi sa pagkapahiya niyang yon sa crush niyang si Karina, ay umiwas na siya sa dalaga. At hindi niya inaasahan na muling magtatagpo ang kanilang landas. Bakit naman sa dami ng lugar? Sa headquarter pa namin siya na-assign. Paano ko siya maiiwasan ngayon? Namumroblemang tanong niya sa sarili. Kainis. Naturingan kang pulis pero ang duwag mo naman pagdating sa kanya. Kastigo pa niya sa kanyang sarili. Ngunit walang choice si Zaldi kung hindi ang ihanda ang sarili sa muli nilang paghaharap ng babaeng matagal niya ng gusto at hindi makalimutan. Kaya naman pumasok na siya sa trabaho kinabukasan. Nagkita na ba kayo ni Zaldi? Tanong ng kaibigan ni Karina na si Greta mula sa kabilang linya. Kasalukuyan niya itong kausap habang nagtitimpla siya ng kape sa pantry ng headquarter. Hindi pa nga eh. Kahapon pa ako dito pero hindi ko pa siya nakikita hanggang ngayon. Ang sabi ni Tommy, pumasok naman daw sa ngayon. Tugon niya sa kaibigan. Hindi kaya iniiwasan kanya talaga? Kasi ang sabi mo hindi kanya pinansin nung nakita mo siya kahapon. Saglit siyang natigilan sa sinabi ni Greta. Hindi naman siguro. Baka hindi niya lang ako nakilala kahapon. Sa bagay, high school pa lang tayo nung huli kayong nagkita eh. Pero anong itsura niya? Gwapo pa rin ba? Naiikot ni Karina pa itaas ang mata. Crush kasi nilang magkaklase noong grade school hanggang high school si Zaldi. Oo, gwapo pa rin. Mas gwapo pa nga siya ngayon eh kasi ang ganda na ng katawan niya. Inilayo niya sa tenga ang cellphone ng tumili ang kaibigan. Ano ba Greta? May bala ka bang bingihin ako? Sorry naman. I can't help it. Kinikilig ako para sa'yo. Ano? Bakit ka naman kikiligin? Kunot noong tanong pa ni Karina. Kasi araw-araw mo makikita yung kagwapuhan ng isang Zaldi Castile. Kinikilig pa rin na sabi ni Greta. Hindi ko pa nga siya nakikita. At saka hindi na tayo mga bata para kilig-kiligin pa ako. Mamatay. Hindi ka na apektado sa kagwapuhan niya. Tignan ko kapag nagkaharap na kami face to face. Bye na nga. Baka matapos na yung break ko nang hindi ako nakakapagkape. Narinig ni Karina ang pagtawa ng kaibigan. Kung kaharap niya lang ito ay baka may kasama na yung hampas sa braso niya. Sorry ka. Nagkaroon ka ng kaibigang marites. Bye na. Ikumusta mo na lang ako kay Zaldi kapag nagkita na kayo dyan sa trabaho ah. Bilin pa ni Greta bago ito nawala sa kabilang linya. Si Greta talaga?
Naiiling na ibinulsa niya ang cellphone. Pagbukas ni Karina ng pinto ng pantry ay may nakita siyang taong nagmamadaling tumakbo. Nakalayo na yon kaya hindi niya namukaan. Ha? Sino yon? Ipinagkibit balikat na lang niya yon saka nagpunta sa desk niya. Pangalawang araw niya pa lang yon sa trabaho kaya marami siyang kailangang aralin dahil medyo nangangapa pa siya. Nakafocus si Karina sa ginagawa sa computer nang maramdaman ng dalaga na animoy may nakatingin sa kanya. Ha? Guni-guni ko lang siguro yun. Anya sa sarili nang walang makita nang lumingon siya sa paligid. Abala din kasi yung mga kasama niya sa kanya-kanyang trabaho ng mga ito. Nang oras na ng uwian, "Mag-iingat ka, Miss Blaza." Sabay-sabay na sabi kay Karina ng mga pulis na naka-duty ng araw na yon. Nginitian niya ang mga ito. "Salamat." Habang naglalakad sa parking lot papunta sa kotse niya, ay namataan niya si Zaldi na pasakay na ng motor nito. "Zald!" Tatawagin niya sana ito pero nagsuot na ito ng helmet saka pinaharurot ang big bike nito. Nandito pala siya? Bakit di ko siya nakita sa loob? Napapaisip na tanong niya sa kanyang sarili. Baka busy siya. Kumbinsi ni Karina sa kanyang sarili. Pero napansin niya na sa mga sumunod na araw na mukhang sinasadya na ni Zaldi na hindi magtagpo ang kanilang landas sa trabaho. Kaya naman, "Miss Blaza, hinahanap mo si SPO Castil hindi ba?" Tanong kay Karina ng janitor na si Henry. Agad siyang napatayo at lumapit sa janitor. Ibiniling kasi niya dito na sabihan siya kapag nakita nito sa headquarters si Zaldi. "Oo, nakita mo ba siya?" "Opo, nandun sila sa may lounge area." "Sige, pupuntahan ko siya. Salamat." "Sagot ka na yung lunch mo mamaya ha." Nagmamadaling pumunta sa lounge area ng headquarters si Karina. Napangisi siya nang makita nga roon si Zaldi. Lumingon ang kausap nito na si Tommy kaya nakita siya nito. Pero sinenyasan nito ng dalaga na huwag maingay. "Tommy! Zaldi!" Tawag pa ni Karina sa dalawa. Nagpanggap siya na nasorpresang makita ang dalawa. Nakita niya na natatarantang kumuha si Zaldi ng dyaryo at tinakip yon sa mukha nito. "It's nice to see you again, Karina." Bati ni Tommy sa kanya. Nginitian niya ito. "Same here. Mag-iisang linggo na akong naka-duty dito sa headquarters ha. Bakit ngayon ko lang kayo nakita?" Tanong niya pero kay Zaldi siya nakatingin. "Oo nga eh. Busy kasi kami sa hawak naming kaso this past few days." Alanganing sagot pa ni Tommy. "Talaga? Kaya pala hindi ko kayo nakikita." Tugon niya sa sinabi nito pagkatapos ay bumaling siya kay Zaldi. "Baliktad yung dyaryong binabasa mo." Hindi napigilan ni Tommy na matawa. Si Zaldi naman ay unti-unting binaba ang dyaryo. "Hi Karina. Long time no see." Alanganin ang ngiting-ani to. "Really? Para kasi nagkita tayo nung unang araw ko dito sa Maynila eh." "Talaga? Saan? Hindi ko kasi matandaan eh." Napapakamot sa ulong maang-maangan pa ni Zaldi. Hindi mo talaga ako nakita noon. Nginitian nga kita eh." "I'm sorry. Baka hindi nga kita nakita." "Alright. By the way, ako yung bagong administrative staff niyo dito sa headquarters. Kaya palagi na tayo magkikita. Ayos lang naman yun, diba?" Kay Zaldi pa rin si Karina nakatingin. "Of course. Bakit naman hindi?" Natawa si Tommy at nakita si Karina na sinamaan nito ng tingin ni Zaldi. "Para kasing iniiwasan mo ko eh." Anya dito. "Hindi ah. Hindi naman kita iiwasan." Kailapan nito. "Oo nga. Bakit naman iiwasan ni Zaldi yung magandang binibiding katulad mo?" "Bulero ka pa rin, Tommy. Hindi niyo kasama si Fred? Hindi siya nagpulis?" "Hindi eh. Pinili niyang maging piloto para makasama si Ellie." Tukoy ni Tommy sa long-time girlfriend ng kaibigan ng mga to. "Wow, ang sweet naman ni Fred. Talagang ginawa niya yon para kay Ellie, no? Kayong dalawa, may mga asawa na ba kayo?" "Zaldi is very single and available." Sabay tulak ni Tommy dito. "Tigilan mo nga ako, Tommy. Maiwan ko na muna kayo dito ah. May kailangan pa pala akong tapusing report. It's nice to see you again, Karina." Nginitian siya ni Zaldi bago ito umalis. Iniiwasan niya ba ako? Tanong ni Karina kay Tommy habang nakasunod ang tingin kay Zaldi. Tanging kibit-balikat lang ang naging tugon nito sa kanya. "Ewan ko sa inyong magkaibigan." Pagkasabi nun ay nilayasan niya din si Tommy. "Sumabay kang mag-lunch sa amin mamaya ah." Habol pa ni Tommy sa kanya. "Pag-iisipan ko." Sagot ni Karina nang hindi ito nililingon. Pagkasapit ng tanghali, natagpuan na lang ni Karina ang sarili na nasa isang restaurant na malapit sa headquarters.
Hindi naman halatang excited ako, no? Ako pa talagang nauna dito. Anya sa kanyang sarili. Halos magkanda haba-haba na ang leeg niya sa kakatanaw sa may pintuan. Nasaan na ba yung mga lalaking yun? Kalalaking mga tao ang kukupad. Seriously? Nauna pa ako dito? Palatak pa ni Karina habang hinihintay sila Tommy at Zaldi. Maya-maya lang ay nakita niya na napapasok sa restaurant si Tommy. Pero kumunot ang noo niya nang makitang nag-iisa lang ito. Pero pasensya ka na, hindi natin siya makakasalo sa lunch today. May urgent kasi siyang trabaho na kailangan niyang unahin eh. May responde ba siya? O hindi pa rin siya tapos sa report na sinasabi niya? Usisa pa ni Karina. Bago ko sagutin yung mga tanong mo, umorder na muna tayo, okay? Sinenyasan ni Tommy ang waiter na lumapit sa table nila. Pagkatapos namang umorder ay naiinip na tinanong ko siya ulit. So ano na, nasa na yung kaibigan mo? Nakakatampo naman. Ako yung nandito pero si Zaldi yung hinahanap mo. Hindi naman obvious na siya yung gusto mong makasamang mag-lunch, ano? May himig na panunudyong anito. Hoy, hindi ah. Nagtatanong lang naman ako kasi wala siya dito. Natatarantang paliwanag ni Karina. Biro lang. Ikaw naman oh. Pasensya ka na. May bigla ang assignment na binigay si Chief kay Zaldi. Kaya hindi siya nakasama sa akin. Paliwanag pa ni Tommy. Totoo ba yan? O iniiwasan ako ng kaibigan mo na yun? Naulinigan niya na may sinabi si Tommy pero hindi niya yun narinig. Dahil sa sobrang hina ng pagkakasabi nito. Ano yun? Kunot noong tanong niya. Sabi ko, bakit ka naman niya iiwasan? Well, bakit nga naman 'di ba? Kumain na nga tayo. Aya ni Karina kay Tommy. Saktong dumating na ang order nila. Thank you. Wika ni Tommy sa waiter tsaka muling bumaling sa kanya. Kumusta ka naman? Ayos lang naman. Kababalik ko lang ng Manila from Cebu. At hindi ko akalain na magiging katrabaho ko pala kayo sa headquarters. Sa pagitan ng pagkain ay sagot niya sa tanong nito. Well, kami din. Nagulat nga ako nung nakita ko na ikaw pala yung bagong administrative staff eh. Ano namang nakakagulat doon? We're not expecting na magkakatrabaho tayo sa kapulisan. Kibit balikat na tugon ni Tommy. Actually, may offer sa akin from big companies. Pero mas gusto ko kasi yung may thrill eh. Kesa maupo maghapon sa air-conditioned na office ng mga kumpanya. So, gusto mo makakita ng aksyon ha? Sort of. Kayo, kumusta? Binata pa rin kayo? Napangiwi si Karina sa isipan dahil sa tanong na lumabas sa bibig niya. Lalo nang napangisi si Tommy. Interesado kang malaman kung single pa si Zaldi ano? Pakiramdam niya ay namula ang mukha niya sa tanong na yon. Che, hindi ah. Kayo nga yung tanong ko 'di ba? Sabay irap niya. Natawa naman ito. Sige na nga. Kunwari naniniwala ako. Tommy nga. Sasagutin ko na yung tanong mo. Pero sagutin mo rin yung tanong ko ah. Single kami pareho. And I can see na ganun ka rin. Nakita niya na tumingin ito sa kamay niya. Let's just say na wala pa yun sa isip ko. Career first. Anya bago uminom ng tubig. Career first. Pero if ever na may manligaw, papayag ka ba? Makahulugang tanong ni Tommy. Napakurap-kurap si Karina habang nakatingin sa binata. Mukhang nahulaan naman ito ang iniisip niya. Hey, hindi sarili ko yung tinutukoy ko ah. Naiikot niya ang mga mata pa itaas. Ewan ko sa'yo, Tommy. Huwag mong sabihin na si Zaldi yung tinutukoy mo. Paano nga kung manligaw siya sa'yo? Saglit siyang natigilan sa tanong nito. Imposible ang tanong mo eh. Mukha namang hindi interesado sa akin yung kaibigan mong yun. Hindi ka sure. Ewan ko sa'yo, Tommy. Tapusin na natin ang pagkain para makabalik na tayo sa trabaho. Uy, excited na makita si Zaldi. Panunukso pa nito. Whatever, Tommy. Naiiling na ipinagpatuloy na lang ni Karina ang pagkain. Habang pabalik sa headquarters, ay hindi mawala sa isip ni Karina ang tanong ni Tommy sa kanya. Ang totoo ay kinilig ang dalaga. Ngunit umurong ang kilig niya sa nadat na nila sa headquarters. Oops, mukhang wrong timing yung balik natin. Sambit ni Tommy. Sinubukan itong takpan ang tagpong nadat na nila. Pero huli na dahil nakita niya na. Kasalukuyang may kausap na babae sa labas si Zaldi. Nakikipagtawanan pa ito sa kausap. Oh, wag ka munang mag-conclude ha. Natawa siya sa sinabi ni Tommy. Ang defensive mo naman para sa kaibigan mo. Pero wala lang naman sa akin kahit na mukhang iniiwasan niya talaga ako eh. Ayos lang naman sa akin. Balik na ako sa trabaho.
Paalam pa ni Karina dito. Pagtalikod niya ay hindi niya naitago ang disappointment sa mukha niya. Sa kabila ng kumpirmasyon na iniiwasan nga siya ni Zaldi, pinilit ni Karina na isang tabi yun at mag-focus na lang sa kanyang trabaho. After all, trabaho naman yung pinunta niya dito. Bonus na lang sana na makitang muli at makatrabaho ang lalaking hinahangaan niya noon pa mang mga bata pa sila. So what? Kung hindi niya ako gusto, hindi naman masakit. Kumbinsi pa niya sa kanyang sarili habang nagtitimpla ng kape sa pantry. Nagulat si Karina dahil pagpihit niya para sana lumabas ng pantry, ay nakita niya si Zaldi na kakapasok lang sa pinto. Sorry, nagulat ba kita? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Nakita niya na tumingin ito sa kamay niya na may hawak na kape. Hindi naman, ayos lang. Hindi naman natapon yung kape. Excuse me. Nagmamadaling iniwan niya ito doon. Hindi nakita ni Karina na napabuntong hininga si Zaldi habang sinusundan siya ng tingin. Pagka-out niya sa trabaho ay nakita ni Karina na nasa labas ng headquarters si Zaldi, kausap ang ilang kapwa nito pulis. Imbis na batiin ang binata ay nagpanggap siyang hindi ito napansin at may kausap siya sa cellphone. Nang makauwi siya sa inuupahang apartment, ay nag-video call siya sa kaibigang si Greta at naglabas dito ng sama ng loob. Ibig sabihin, sinasadya niyang iwasan ka? Tanong nito. Mukhang gano'n na nga, hindi naman ako manhid para hindi mahalata ano. Nakasimangot na saad ni Karina sa kaibigan. Bakit mukhang disappointed ka? Ibig bang sabihin yan? Gusto mo pa rin si Zaldi? May himig na panunudyong tanong pa ni Greta. Hoy, wala akong sinabi Ay sus, kilala kita. Mula ulo hanggang paa, Karina. Noon mo pa gusto si Zaldi at mukhang nabuhay muli yun nang makita mo ulit siya. Natameme siya sa sinabi ng kaibigan. Aminin man niya o hindi, alam niya sa sarili niya na may kakaiba siyang nararamdaman sa pagtatagpong muli ng landas nila ng binata. Well, kung ayaw niya sa akin, edi wag. Hindi ko pagpipilitan yung sarili ko sa kanya, no? Nakahalukip-kip na anya. Talaga ba? Bakit parang labas sa ilong yan? Nakangising tanong ni Greta. Tse, tigilin mo nga ako. Marami pa namang lalaki sa mundo. Kaya kung hindi niya type yung beauty ko, kawalan niya yon. Natawa ang kaibigan sa sinabi niya. Sabi mo pero araw-araw mo siyang makikita sa trabaho. Ayos lang ba yun sa'yo? Kung kaya niya akong iwasan, kaya ko rin gawin yun sa kanya. Then good luck sa laro niyong dalawa para kayong mga bata. Anong laro? Kunot noong tanong pa ni Karina. Di taguan ng feelings. Sira ka talaga, Greta. Wala ngang feelings sa akin yun. Malay mo, tinatago niya lang. I don't think so. Sige na, magluluto na ako ng hapunan. I miss you. Paalam pa ni Karina sa kaibigan. I miss you too. Soon dadalawin kita dyan sa Maynila. Bye! Hihintayin kita. Bye! Tinapos niya na ang video call. Pinag-isipan ni Karina ng gabing yon ang napag-usapan nila ni Greta. At nakapag-decide siya na ganun yung gawin. Kaya naman, Good morning, Karina! Bati sa kanya ni Tommy pagpasok niya sa trabaho. Morning. Tipid na tugon niya dito. Tinanguhan niya ito pero hindi niya tinapunan ng tingin ang taong kasama nito. Hindi mo ba babatiin si Zaldi? Sinadya ni Karina na huwag patapusin ang sasabihin sana ni Tommy. Nagtuloy-tuloy na siya sa pagpasok sa headquarters. Anong akala niya? Siya lang yung marunong mang-deadma? Anya sa isipan. Sa buong maghapon ay sinigurado ni Karina na hindi magtatagpo ang landas nila ni Zaldi. Karina, halika! Nanlibre si SPO Castil ng merienda sa baba. Aya sa kanya ng kasamahan sa opisina ni si Beryl. Naku, busog pa ako, kayo na lang. Pagtanggi pa niya. Sigurado ka? Ang dami pa naman ng pizza na pinabili ni SPO. Sige lang, enjoy at pakabusog kayo. Hindi rin kasi ako mahilig sa pizza Pagsisinungaling pa ni Karina. Para tantanan na siya nito. Okay, sabihin ko na lang sa kanila. Maiwan na muna kita dito Alright, salamat sa pag-aya, Beryl. Nginitian niya ito. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Karina habang nagkakagulo sa merienda ang mga kasama. Anong meron? Bakit nanlibre siya? Nakakainis. Bigla tuloy akong nag-crave ng pizza. Habang nagtatype sa harapan ng computer ay hindi siya mapakali. Ay, hindi ko na kaya to. Pagkatapos si-save ang ginagawa, ay lumabas siya ng opisina. Natagpuan ni Karina ang sarili na kumakain ng pizza sa women's restroom. Grabe, para akong kriminal na nagpupuslit ng ebidensya. Anya sa pagitan ng pagnguya. Iningatan kasi niya na hindi siya makita sa paglabas niya at pagpasok ng building. Kasalanan ng kastil na yun
Nakaingos na sambit pa niya. Ha? Nakarinig siya ng mga yabag na paparating. Kaya nagmamadaling isinubo niya ang halos kalahati pang pizza at saka itinapon ang maliit na box sa basurahan. Oh, Karina, anong ginagawa mo dito? Ha? Nag-CR. Medyo hirap magsalita na sagot niya. Mauna na ako sa'yo Nagmamadali siyang lumabas bago pa siya mausisa nito. Paglabas ni Karina ng restroom ay hindi niya napansin ang taong kalalabas lang din ng men's restroom. Kaya nabunggo siya nito. Akala niya ay babagsak siya sa semento pero may matipunong braso na sumalo sa kanya. Are you okay? Tanong ni Zaldi na nakabunggo sa kanya. Tumango si Karina tsaka nagmamadaling tumayo at lumayo sa binata. Excuse me. Karina, wait! Dinig niyang pigil sa kanya ni Zaldi pero hindi niya ito nilingon. Nakahinga siya ng maluwag nang makabalik na siya sa kanyang mesa. Nakakaloka. Sa dami naman ng makakabunggo ko siya pa talaga. Anya pagkatapos lunukin yung pagkain sa bibig at uminom ng tubig. Oras ng uwian, masayang nakikipag-usap si Karina kay Beryl. Nang mamataan nito si Zaldi at Tommy sa pinag-aabangan nilang masasakyan pa uwi. Mauna na ako sa'yo Beryl Paalam niya sa kasama. Ha? Hindi ka sasabay sa akin? Hindi na. May dadaanan pa pala ako. Mauna na akong sumakay sa'yo Okay, ingat ka. Kita na lang tayo ulit bukas. Nakahinga siya ng maluwag na hindi na sa ulit nito kulitin. Sige, bye. Manong, para po. Mabilis niyang pinara ang paparating na tricycle. Karina, sandali! Narinig ni Karina na tawag sa kanya ni Tommy. Miss, tinatawag ka yata ng pulis. Saad ng driver ng tricycle. Hindi po ako yun, Manong. Hindi po Karina yung pangalan ko. Tara na po. Sige po. Nang paanda rin ng driver ang tricycle at madaanan nila si Zaldi, ay iniwasan ni Karina ito ng tingin. Hanggang sa mga sumunod na araw ay iniiwasan ni Karina si Zaldi. So hanggang kailan mo siya balak iwasan? Tanong sa kanya ni Greta mula sa kabilang linya. As long as kaya ko. What if ma-corner ka niya? Well, I just gave him his own dose of medicine. Iwas-iwas pa siya. Umirap siya kahit hindi nakikita ng kaibigan. Dinig niya ang pagtawa nito. Hay nako, para kayong mga bata. Sa iisang lugar lang kayo nagtatrabaho kaya magkikita kayo talaga, no? Eh di maghahaya ko sa kanya kapag nagkasalubong kami sa susunod. Tapos deadman na ulit. Makapag-book nga ng flight para makapunta ako dyan sa Maynila. Gusto kong makita sa personal yung drama niyong dalawa, saad ni Greta. Sige nga, pumunta ka dito para maireto kita kay Tommy. Excited na sabi ni Karina. Tigilan mo ko, Karina. Hindi ko siya type noon pa. Si Fred yung gusto ko. Yun nga lang, may Ellie na siya. Baka kasi kay Tommy ka pala talaga nakatadhana. Pag-untugin ko pa sila ni Zaldi. Siya naman yung natawa kay Greta. Tignan natin kung masabi mo yan kapag nagkita kayo sa personal. Si Zaldi na lang yung lalandiin ko para sa'yo. Che, bye na. Sige na, bye na. Pinindot ni Karina ang end button saka naiiling na itinabi ang cellphone. Kailangan ko nang matulog. Bukas, panibagong tagu-taguan na naman yung susuungin ko sa trabaho. Anya sa sarili bago mahiga sa kama. Samantala, napansin na ni Zaldi ang pag-iwas sa kanya ni Karina. Kaya naisipan niyang manlibre ng pizza sa mga nasa headquarters. Yun nga lang ay walang nangyari dahil hindi naki-join si Karina. Baka naman nagkataon lang nabusog pa siya bro. Komento ni Tommy nang magsabi siya dito ng saloobin. No, nakita ko siya na pumasok ng restroom at may dalang maliit na box ng pizza. Nagkabungguan pa nga kami paglabas niya kaya naamoy ko siya. Giit pa ni Zaldi sa kaibigan. Amoy ano bro? It's not what you think. Amoy pizza siya. At saka mukhang puno pa nga ng pizza yung bibig niya Nagmamadali siyang tumakbo paalis. Fine. Sa bagay nung nakaraan nagmamadali siyang sumakay ng tricycle tapos nagpanggap pa na hindi tayo nakita. See, iniiwasan niya talaga ako. Ngayon alam mo na yung pakiramdam. Nakangising sabi pa sa kanya ni Tommy. Saglit na napaisip si Zaldi bago maintindihan ng sinasabi nito. Oo na, kasalanan ko. Ako yung nauna. Pero may reason naman ako bakit ko siya iniiwasan Anong gagawin mo ngayon? Baka iniisip ni Karina na hindi mo siya gusto. Kaya mo siya iniiwasan. Hindi yan totoo. Kasi na-realize ko na gusto ko pa rin siya hanggang ngayon. Pag-amin niya sa kaibigan. You know, first love never dies. Pangangansaw pa nito. Ewan ko sa'yo. Binato ito ni Zaldi ng ballpen. Anong balak mo? Liligawan mo na ba? Pwede rin, cornerin mo tapos sabihin mo na matagal mo na siyang iniibig. Kilabutan ka nga.
Pag-iisipan ko pa muna kung ano yung gagawin ko. Good luck, bro. Tinapik siya nito sa balikat. Nakaupo kasi ito sa gilid ng table niya. Walang ano-ano'y humahangos na dumating yung isang kasamahan nilang pulis. SPO2 Castil! SPO1 Clemente! Oh, PO1 Gonzales, anong problema? Tanong ni Zaldi dito. Kasalukuyang hinuhold up yung bangko sa di kalayuan dito sa headquarters. Hinihingal na saad nito. Anak nang, hindi na sila natakot. Malapit na lang tayo dito ah. Ano yung sitwasyon dun? May rumispon din na ba? Tanong pa ni Tommy na napatayo na. Meron na sir. Kaya lang kailangan namin ng magaling makipag-negotiate eh. At saka, nalaman din namin na nasa loob ng bangko si Miss Blaza. Pakiramdam ni Zaldi ay nanlamig ang buo niyang katawan sa narinig. Madilim ang mukha na kinuha niya ang susi ng big bike niya. Pero bago pa siya makahakbang, ay pinigil siya ni Tommy sa braso. Bro, kalma lang okay? Huwag kang kikilos ng dahil sa bugso ng damdamin mo. Paalala pa nito. Fine, sumunod ka na lang dun. Halos pali pa rin ni Zaldi ang big bike niya. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa pag-aalala sa kaalamang nasa panganib ang babaeng napupusuan niya. Huwag talaga silang magkakamaling hawakan ni dulo ng daliri ni Karina. Dahil sisiguraduhin ko na pagsisisihan nila yon. Sambit niya habang mabilis na binabagtas ang daan papunta sa nagaganap na hold-upan. Nang marating ni Zaldi ang lugar kung saan nagaganap ang pang-hold up sa bangko, ay agad siyang nakipag-ugnayan sa mga kasamahang naroon. Anong nangyayari sa loob? Tanong niya sa pulis na nasa harapan. SPO2 Castil, mabuti andito kayo. Nagliwanag ang mukha ni PO3 de Guzman nang makita siya. Ang sabi ni Chief, ikaw daw yung makipag-negotiate sa mga hold-uppers. Kapag kailangang makipag-negotiate ay siya yung pinapadala ng chief nila. Dahil alam ng mga ito na kaya niyang makipag-usap ng mahinahon. Ngunit na mga oras na yon ay hindi kayang maging mahinahon ni Zaldi. Ako nang bahala. Kinuha niya dito ang megaphone na hawak nito. Sige po, SPO2. Kayong mga hold-upper na nandyan sa loob, makinig kayo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong sumuko ng maayos. Huwag na huwag yung sasaktan ng mga tao dyan sa loob. Kundi ay magsisisi kayo. Babala niya sa mga ito. Gulat na napatingin sa kanya ang mga kasama. Dahil hindi sanay ang mga ito na makita siya na galit. Bumukas ang pinto ng bangko at sumilip doon ang isang hold-upper na may hawak na hostage. Hindi kami susuko! Kapag hindi nyo binigay yung hinihingi naming getaway car at hindi nyo kami hinayaang makaalis, isa-isa naming totodasin to mga taong nandito sa loob. Muling sanarado nito ang pinto. Nagkatinginan ang mga kasamahan ni Zaldi habang siya naman ay kuyom yung kamaong pinag-iisipan ng gagawin. Sir, ano pong gagawin natin? Baka mapahamak yung mga tao sa loob. Tanong sa kanya ni PO3 de Guzman. Iikot ako mula sa backdoor. Sigurado po kayo sa gagawin nyo, sir. Baka mapano kayo kung papasok kayo sa loob. Akong bahala. Yung iba sa inyo sumama sa akin bilang backup. Sa likod ko. Pero huwag kayong susunod sa loob hanggat hindi ko sinasabi. Ang iba naman maiwan dito. Pagbibigay niya ng instruction. Yes sir. Sumaludo sa kanya ang mga ito. Maingat na pumasok ng bangko si Zaldi. Mula sa backdoor nito. Hindi yun agad nahalata ng mga hold-uppers dahil nakafocus sa mga ito sa harapan at pagkuha ng mga pera. Napabagsak ni Zaldi nang walang ingay ang isang hold-upper na nakatalikod. Dahil sa taekwondo, magaling siya sa close-range battle. Kaya napatulog niya ang lalaki at mabilis na itinali nang hindi napapansin ng mga kasama nito. Nasaan si Karina? Huwag na huwag silang magkakamaling saktan siya. Sambit niya habang nakakubli at nagmamasid sa paligid. Nanigas ang katawan ni Zaldi nang marinig ang pamilyar na boses mula sa gitna ng bangko. Please, huwag niyo pong saktan yung mga tao. Ibibigay naman po namin yung gusto niyo. Tinig ni Karina. Bahagyang sumilip si Zaldi mula sa pinagkukublian niya. Naroon ang dalaga. Nakaluhod sa sahig. Nakaharap sa isang hold-upper na may hawak na baril na nakatutok sa ulo ng isang matandang lalaki. Naikuyom niya ang kamao niya. Ang tapang mo ah! Saad ng hold-upper kay Karina. Ayoko lang po na may masaktan. Sagot ni Karina kahit halatang nanginginig na yung boses nito. Kung ganon, ngumisi ang hold-upper. Ikaw ang gagawin kong halimbawa. Mas lalong tumalim ang tingin ni Zaldi. Dahan-dahan siyang gumalaw. Siniguradong walang tunog ang bawat hakbang. 3 hold-upper ang natatanaw niya. Kailangan niyang maging mabilis. Biglang hinablot ng hold-upper si Karina sa braso at itinayo ito. Ah! Sigaw ng dalaga. Pumikit ng madiin si Zaldi. Hindi na ako maghihintay. Bulong niya sa sarili. Sa isang iglap, lumabas siya mula sa likuran. Ibaba niyo yung mga baril niyo!
Sigaw niya sabay, tutok ng baril sa mga ito. Hindi natapos ng isa ang sasabihin ng sipain ni Zaldi ang baril nito. Kasunod nun ay isang malakas na suntok ang ibinigay niya na nagpabagsak dito. Nagkagulo na sa loob ng bangko. "May pulis sa loob!" Sigaw ng isa pang hold-upper. Pinakawalan nito si Karina para tutukan si Zaldi. Pero mas mabilis ang binata. Hinila niya si Karina papalapit sa kanya at kinubli ito sa kanyang likod. "Yuko!" Utos niya. "Zaldi, trust me!" Sunod-sunod yung putok ng baril na itulak ni Zaldi si Karina sa likod ng counter habang siya naman ay gumulong sa sahig para umiwas. "Lumabas ka dyan!" Sigaw ng isa pang hold-upper. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ng galit. "Hindi ako pwedeng magkamali. Maraming taong pwedeng madamay at nandito siya." Tukoy pa niya kay Karina. Sumilip siya sandali, sakto lang para makita ang posisyon ng dalawang natitirang hold-upper. Mabilis na kumilos si Zaldi. Lumabas siya, sinipa ang mesa para matumba at maging harang. "Ngayon na!" Sigaw niya na naging signal para pumasok ang backup mula sa likuran. Nagulantang ang mga hold-upper. Sa loob ng ilang segundo, sigawan, putukan ang maririnig sa loob ng bangko. Isa-isang bumagsak ang mga hold-upper. "Clear!" Sigaw ni PO3 de Guzman. Tumahimik ang paligid. Mabigat ang paghinga ni Zaldi habang nililinga ang paligid. "Zaldi?" Mahinang tawag sa kanya ni Karina. Dahan-dahan siyang lumingon. Naroon si Karina, nakatayo. Nanginginig pero ligtas ito. Naglakad siya papalapit dito. "Are you hurt?" Tanong niya dito. Umiling si Karina pero may luha na sa mga mata nito. "Bakit ka pumasok? Delikado." "Hindi ko kayang manatili sa labas kung alam kong nandito ka. Akala ko mawawala ka na sa akin." Hindi niya napigilan ang sariling yakapin nito. Nung una ay napasinghap at nanlaki yung mga mata ni Karina sa pagkabigla. Pero nang makabawi ay napaingos ito. "Pinagsasasabi mo, hindi mo nga ako pinapansin itong mga nakaraang araw eh. Kaya naisip ko na ayaw mo sa akin." Napabuntong hininga si Zaldi. "Hindi dahil sa ayaw ko sa'yo, kundi dahil natatakot ako." "Ha? Bakit naman? Nakakatakot ba ako?" "Silly. Natakot ako na baka maalala mo kung gaano ako kahina noon. Pero ngayon, mas natatakot ako na may mangyaring masama sa'yo." "Zaldi," bulong pa nito. "Hindi na kita iiwasan. Kahit gaano pa ako katorpe." Napakamot siya sa ulo. Sa gitna ng kaguluhan, serena at ingay, nagtama ang mga mata ng dalawa. "Baka pwedeng mamaya na kayo mag-moment." Nakangising saad ni Tommy. "Istorbo." Bulong pa ni Zaldi. Wala namang napahamak na sibilyan ano?" Tanong ni Karina. "Wala naman. Magaling yata tong kaibigan ko na to. Kaya huwag kang mag-alala, Karina. Yung mga hold-upper lang yung nasaktan." "It's okay. Deserve naman nila yon. Wala silang awa. Pati matanda tinutukan nila ng baril kanina." "Mabuti na lang hindi ka nila sinaktan. Halika na, bumalik na tayo sa headquarters. Okay na ba ang lahat? Nabitbit niyo na ba lahat ng hold-uppers?" Tanong pa ni Zaldi sa kaibigan. "Ayos na. Naisakay na sila sa police car. Pasensya sila. Hindi sila sa getaway car sasakay. Nagkamali sila ng pulis na ginalit." Sabay tingin ni Tommy nang makahulugan kay Zaldi. "Ang dami mo nang sinasabi. Halika na nga. Sigurado kang ayos ka lang." Baling niya kay Karina. "Oo, ayos lang ako. Salamat sa'yo." Binigyan siya nito ng matamis ng ngiti na nagpabilis ng tibok ng puso niya. "Wala yon. Ginawa ko lang yung trabaho ko. Let's go." "Okay." Imbis na sa patrol car ay sa big bike niya pinaangkas ang dalaga. "Diyan ako sasakay, pero wala akong helmet." May alinlangang saad pa ni Karina. "Don't worry, Boy Scout yata ako." Sabay hagis ni Tommy ng helmet na agad na sinalo ni Zaldi. "Wow, ayos ah. Bakit mo naisipang magdala ng helmet? Sa police car ka naman nakasakay." Kunot noong tanong pa ni Karina. "Let's just say na nahulaan ko na may magandang binibining iaangkas itong kaibigan ko." Nakangising sagot pa nito. "Huwag mo nang seryosohin yung mga sinasabi niyan. Sakay na." Inabot ni Zaldi sa dalaga ang helmet. "Sige, salamat." Pagkasuot ni Karina ng helmet ay sumampa na ito sa likuran ng motor niya. "Kumapit ka, baka mahulog ka." Paalala niya dito. "Anong kapit? Baka yakap." Hirit pa ni Tommy. "Sumakay ka na nga dun. Magre-report pa tayo kay Chief." Anya sa kaibigan. Tinawanan lang siya nito. "Ingat kayo." "Okay ka lang ba dyan? Kahit saan ka kumapit, ayos lang." Saad ni Zaldi kay Karina. Naramdaman niya kasi na nag-aalinlangan ito sa pagkapit sa kanya. "Sige."
Nang ilagay nito ang mga kamay sa bewang niya ay napangiti siya bago paandarin ang big bike niya. Kung kanina, kaba at galit ang nararamdaman ni Zaldi, ngayon naman ay kaba at kilig. Dahil sa nangyari ay pinarangalan si Zaldi pati na ang mga kasama niyang pulis dahil hindi nagtagumpay ang mga hold-uppers sa pagnanakaw sa bangko at wala ding sibilyang nasaktan. Sa araw ng parangal ay hindi inaasahan ng binata na dadalo ang mga magulang nito na tutol sa pagiging pulis niya. Mom! Dad! Hindi makapaniwalang bulalas niya nang makita ang mga magulang. Congratulations anak, we are so proud of you. Niyakap ni Mrs. Castile ang anak. Talaga po? Hindi na po kayo galit sa pagpupulis ko? Tanong ni Zaldi sa mga magulang. Oo iho, tanggap na namin ng mami mo na sa paglilingkod sa bayan ka nakalaan. Tugon ni Mr. Castile. Thank you dad. Niyakap niya rin ang ama. Magaling na pulis yung inyong anak, Mr. Castile. Isa din siyang magandang ehemplo sa mga kasama niya dito. Puri pa ni Chief Donato kay Zaldi. Hindi naman po, Chief. Sakto lang po. Masyado kang humble ni hindi mo tinanggap yung cash reward na binigay sa'yo. Mas kailangan po ng mga kasama ko yung pera. Kaya ipapaubaya ko na lang po sa kanila yon, Chief. Sige na nga. Total, binata ka pa naman at maraming pera. Biro pa ni Chief Donato. Nagkatawanan sila pero natigil sa pagtawa si Zaldi nang mamataan nito si Karina kasama si Tommy na papalapit sa kanila. Bro, gusto ko raw masolo ni Karina. Hindi natapos ni Tommy ang sasabihin ng takpan ng dalaga ang bibig nito. Ang daldal mo talaga kahit kailan, Tommy, saad ni Karina. Karina, sambit ni Zaldi sa pangalan ng dalaga nang salubungin nito. Hi, gusto ko lang sanang ibigay sa'yo to. Bilang pasasalamat sa pagligtas sa amin sa bangko kahapon. Nahihiyang inabot nito ang isang paper bag. Naku, nag-abala ka pa. By the way, I want you to meet my mom and dad. Pakilala niya sa mga magulang. Good afternoon po. Kiming bati pa ni Karina. Mom, Dad, si Karina po. Good afternoon din, Iha. Ikaw yung unang babaeng ipinakilala sa amin ng anak ko. Ibig bang sabihin ay nobya ka niya? Sabay na napaubo ang dalawa sa tanong ni Mrs. Castile. Hindi pa po, tita. Magiging nobya pa lang. Agad na siniko ni Zaldi si Tommy sa tagiliran. Pagpasensyahan niyo na po itong si Tommy. Batchmate po namin si Karina sa university. I see. Nice to meet you, Iha. Wika pa ni Mr. Castile. Same here po. Siguro po sobrang proud na proud kayo sa anak niyo. Yes, Iha. Pero mas magiging proud kami sa kanya kung bibigyan niya na kami ng manugang at apo. Makahulugang sabi pa ni Mrs. Castile. Naku tita, wala pa nga pong girlfriend yung anak niyo eh. Manliligaw pala. Ow! Napadaing si Tommy ng apakan ni Zaldi ang paa nito. Nakakahiya kay Karina. Umayos ka nga, Tommy. Anya sa kaibigan. Dalaga naman itong si Miss Blaza. Kaya wala naman sigurong problema kung liligawan mo siya, SPO to Castile. Nanunudyong turan pa ni Chief Donato. Nililigawan ka ba nitong anak namin, Iha? Animoy kinikilig na tanong ni Mrs. Castile kay Karina. Hindi po. Ano ba yan, anak? Bagal-bagal naman eh. Hindi ba't matulis yung mga pulis? Abay, bilis-bilisan mo naman. Hirit pa ni Mr. Castile. Pakiramdam tuloy ni Zaldi ay gusto niya nang lumubog sa kinatatayuan sa sobrang hiya. Araw ko po ngayon pero pakiramdam ko nasa hot seat ako. At mabuti pa'y kumain na po tayo. May pinaluto po akong pagkain para sa lahat, Chief. Anya para makaiwas na sa panggigisa. O sa sige. Magsikain na tayo. Congratulations again, SPO to Castile. Kinamayan siya ni Chief Donato. Salamat po, Chief. Everyone, kumain na tayo. Aya niya sa mga kasama. Tita, tito, maupo na muna kayo. Ikukuha ko po kayo ng pagkain. Sige na bro, si Karina na lang yung asikasuhin mo. Ako nang bahala sa parents mo. Sabi kay Zaldi ng kaibigan. Galingan mo anak ha? Napakamot na lang siya sa ulo sa hirit ng ama. Noong sila na lang ni Karina ang naroon dahil abala na ang lahat sa pagkain, hindi malaman ni Zaldi kung paano ito sisimulang kausapin. Napakaloko talaga niyang si Tommy ano? Kaya inis na inis si Greta sa kanya nung college pa tayo eh. Nakahinga siya ng maluwag nang si Karina yung unang magsalita. Oo nga eh, pasensya ka na. Ayos lang. Sanay naman ako sa ganung mga biruin eh. Ganun ba? Ibig sabihin, sanay ka nang tinutok sa mga manliligaw mo. Salubong ang kilay na tanong pa ni Zaldi. Ha? Anong ibig mong sabihin? At saka, manliligaw ba kita? Kapag sinabi ko bang liligawan kita, papayag ka.
Diretsahan niyang tanong pa sa dalaga. Seryoso ka ba dyan, Zaldi? Parang nung nakaraan lang hindi mo ko pinapansin ah. Sinabi ko naman na sa'yo kung bakit, diba? Napapakamot sa ulong sagot niya dito. So, seryoso ka nga? Liligawan mo ko? Kung papayag ka. Paano kung hindi ako pumayag? Natigilan si Zaldi. Hindi niya maapuhap kung ano yung isasagot kay Karina. Nang bigla itong tumawa. Biro lang, ikaw naman sineseryoso mo naman agad. Ibig sabihin payag ka nang ligawan kita? Oo na, payag ako. Ikaw ang tapang-tapang mong pulis pero ang torpe-torpe mo namang umamin ng feelings mo. Na-misinterpret patuloy kita. Ewan ko ba, pagdating sa'yo tumitiklop ako eh. Pag-amin niya sa dalaga. Compliment ba yan? I guess. Sige na nga, isipin ko na lang na compliment nga yan. Pero salamat talaga sa ginawa mo kahapon na. Kung hindi ka buong tapang na pumasok sa bangko, baka may nasaktan na yung mga hold-upper sa mga nasa loob. Actually, nung nalaman ko na nasa loob ka, hindi na ako nakapag-isip eh. Kung pwede ko lang pabagsakin na lahat yung mga hold-upper na yun. Pero kailangan ko isaalang-alang ang lahat ng taong nasa loob ng bangko. Nakita ni Zaldi na napanganga si Karina sa sinabi niya. Sumugod ka talaga sa loob ng bangko nang dahil sa akin? Oo, natakot kasi ako na mapahamak eh. Tapos ni hindi ko pa naamin sa'yo na gusto kita. Nakakainis ka. Bakit ka nang hahampas? Kinikilig ka ba? Ibig sabihin may pogi points na ako. Natawa si Karina sa tanong niya. Baka gusto niya munang kumaing dalawa bago kayo sugurin ng maraming langgam dito. Madamay pa kami. Banat pa ni Tommy na lumapit sa dalawa na may dalang plato na may pagkain. Panira ka talaga minsan ng moment bro no? Pero para sa amin ba yan? Let's go, doon tayo kumain sa balcony para walang istorbo. Aya pa ni Zaldi kay Karina matapos kunin ang pagkain kay Tommy. Thank you sa akin ah! Habol pa ni Tommy sa kanya pero tinawanan lang nito yon. Nagsimula ngang manligaw si Zaldi kay Karina, kaya naman hindi lang ang dalaga ang kilig na kilig, pati na rin yung kaibigan niyang si Greta, na sinadya pa siya sa Maynila. Ikaw na talaga yung may manliligaw na pulis na bilyonaryo. Imagine, mamahalin yung bouquet ng bulaklak. Worth 10K ito sa pagkakaalam ko eh. Ang OA mo Greta ha. Seryoso ko no, kahit isearch mo pa kay paring Google kung magkano yung presyuhan ng ganyang mga bulaklak. Oo na, kung alam ko lang na ganito pala yung presyo ng mga pinapadala niyang bulaklak, pinera ko na lang sana. Joke. Nagtawanan ang magkaibigan. Pero seryoso, ano yung feeling na ligawan ka ng lalaking matagal mo ng gusto? Nakapangalong baba pang tanong kay Karina ni Greta. Hindi ko maipaliwanag eh. Pero pakiramdam ko bumabalik ako sa pagiging teenager. Alam mo yun, yung mga panahon na crush ko pa siya. Ay sus, mabuti naman. Tapos na kayong maglaro ng tagu-taguan ng feelings. Kung hindi ka pa napasama sa hinold up sa bangko. Hindi pa aamin ng feelings yang si Zaldi na yan. Mababatukan ko talaga yun mamaya eh. Natawa na lang siya sa panggagalaiti ng kaibigan. Kung pwede nga lang sagutin ko siya kaagad ano, pero hindi pwede. Siyempre dalagang Pilipina tayo. Kaya dapat paghirapan niya na muna yung pagsungkit ng matamis kong oo. Oo naman ano, lalo na't dinededma-dedma kanya nung una. Pero seryoso, isasama niyo ako sa date niyo mamaya. Ano ako, pambansang third wheel? Iinggitin niyo lang ako, ganon? Talak pa ni Greta. Hindi naman namin yung date eh. Inaya niya tayong lumabas at saka wag kang mag-alala. Kasi kasama namin si Tommy, so hindi ka OP. Napanganga si Greta sa sinabi niya. Bakit di mo agad sinabi? Hindi na pala ako sasama, babalik na ako sa Batangas. Huy, ba't ka umiiwas kay Tommy? Tigilan mo ako, Karina. Alam mo naman na kumukulo yung dugo ko sa tummy na yun ah. Sige ka, the more you hate, the more you love. Pang-aasar pa nito sa kanya. Hindi talaga ako pupunta sa kasal niyo ni Zaldi kapag ipinaris niyo ako kay Tommy na yan ah. Bakit naman kasal agad? Hindi ko pa nga sinasagot yung tao eh. Naku, sa tagal ng overdue ng love story niyong dalawa, baka pag sinagot mo yan mamaya, ayain ka na agad magpakasal niyan. Ang advance mo talagang mag-isip, Greta. Basta mamaya, be nice to Tommy ha. Bilin pa ni Karina. Susubukan ko. Pero mind you ha, pagbukas pala ng bibig nun, baka hindi na ako makapagpigil. Napailing na lang siya. Kinagabihan nga nang magkita-kita silang apat sa isang restaurant at hindi mapigilan ang bangayan ni Tommy at Greta. Siguro ang dami mo ng award sa pagiging pulis, Zaldi, no? Di katulad itong kaibigan mong pulis, Patola. Paniguradong panay pambababae lang yung inaatupag ng hambog na to.
Parinig ni Greta kay Tommy. Ako ba yung tinutukoy mong pulis, Patola? Gusto mo isampal ko sa'yo yung mga medalya ko? React pa ni Tommy. Kita mo na? Napaka-patola. Greta, sinabihan na kita na huwag kang makikipag-away kay Tommy, 'di ba? Sige ka. Kayo talaga yung magkakatuluyan yan. Panunokso ni Karina sa kaibigan. Maganda kung ganun. Pwede tayong mag-double wedding kung sakali. Sakay naman ni Zaldi sa sinabi niya. No way! Magkapanabay na angal pa ng dalawa. Ewan ko talaga sa inyong dalawa. Oo nga pala. Mabuti na lang natanggap na ng parents mo yung pagpupulis mo. Baling ni Karina kay Zaldi. Yeah, finally. Actually, tanggap na rin nila na malapit na silang maging grandparents eh. Biro pa nito na kinapula ng mukha niya. Huy, hindi pa nga kita sinasagot ano, ang advance mo naman masyado. You're blushing. Lalo kang gumaganda. Tama na nga, Zaldi. Nung una ayaw mo akong pansinin tapos ngayon napakadaldal mo na. Nasapo ni Karina ang nagiinit na pisngi. Nagsorry na ako, 'di ba? At saka nakakatorpe din kasi talaga. Ang ganda mo. Coming from the gwapong pulis na pinagkakaguluhan ng mga kababaihan. Oh, my heart skips a beat hearing that compliment from you. Kaumay! Magkasabay na react ni na Tommy at Greta na parehong hindi maipintang mukha. Uy, pareho silang iniisip oh. Panunokso ni Karina sa dalawa. Tse, isinama niyo ba kami dito para maging audience sa kakesuhan yung dalawa? Nakangusong reklamo pa ni Greta. Pwede naman kayong mag-date ni Tommy kung gusto niyong mag-solo. Sabi ni Zaldi na lalong kinasimangot ng dalaga. Ayoko nga, baka mamaya pikutin pa ako niyan eh. Hoy, ang kapal mo Tommy ah. Mas pipiliin ko na lang ang maging bunging taong grasa kesa ikaw yung makatuluyan ko no. Mag-iingat ka sa sinasabi mo. Mamaya biglang may lumapit sa yung taong grasa at biglang mag-propose sa'yo. Wisit ka talaga. Sa ganyan nagkatuluyan yung lolo at lola ko ah. Pang-aasar pa ni Karina sa kaibigan. Tayo kaya magkatuluyan din. Kamuntik niyang maibugang iniinom na juice sa sinabi ni Zaldi. Hey, are you okay? Inabutan nito si Karina ng tissue. Thank you. Ikaw kasi konting hinay naman. Naliligaw ka palang remember. Parang gusto mong sagutin na kita kaagad tapos mag-propose ka na kaagad eh. Kung pwede lang ang kasal agad eh. Ayaw na kasi kitang pakawalan. Napatitig si Karina sa binatang nakapangalong baba habang nakatitig sa kanya. Ay, di ko alam kung kikiligin ako or mauumay ako sa inyong dalawa eh. Hirit pa ni Greta. Bitter yan. Maging masaya ka na lang para sa kanila, okay? Pambabara pa ni Tommy. Parang feeling ko, mauna pa kayong ikasal sa aming dalawa eh. Hindi mapigilan ni Karina na matawa sa dalawa. Hindi ako papayag na maunahan pa nila tayo, no? Kaya sagutin mo na kaya ako. Para pakasalan na kita. Nahampas niya si Zaldi sa braso nang wala sa oras dahil sa sinabi. Minamadali mo ba ako pagkatapos mo akong deadmahin? Of course not. Biro lang. Kung makakalusot lang naman. Wala to. Parang nakikita ko na magiging takusa yung isang SPO2 Castile. Umiiling na komento ni Tommy. Well, kung mangyayari naman yun, ibig sabihin lang nun, mahal niya talaga si Karina, hindi dahil under or takot siya. Segunda pa ni Greta. Fine, wala na akong sinabi. Itinaas pa ni Tommy ang kamay na animoy sumusuko na. Nagkatinginan na lang sina Zaldi at Karina na natatawa sa dalawa. Pagkatapos nilang mag-dinner, ay hinatid na ni Zaldi sina Karina at Greta sa apartment. Mauna na ako sa loob. Alam ko naman na magpapaalam pa kayo. Naiikot na lang niya ang mga mata pa itaas sa sinabi ng kaibigan. Good night, Greta. Good night. Thank you sa mamahaling dinner. Biro pa nito kay Zaldi. Baka gusto mo nang bitawan yung kamay ko. Ginuso niya ang kamay niya na hawak pa rin ni Zaldi. Oh, sorry. Parang ayaw ko na kasing bitawan eh. Gusto na kasi kitang makasama. Pakiramdam niya ay nangangamatis na naman ang mukha niya sa sinabi nito. Nakakainis ka, kinikilig ako. Natatawa ito sa sinabi niya. Animoy musika naman sa pandinig ni Karina yon. Eh di sagutin mo na ako. Akala ko ba hindi ka nagmamadali? Kung makakalusot lang ulit. Napakamot ito sa ulo. Mukhang sinusubukan mo ako ah. Pero sige na nga. Napanganga si Zaldi sa sinabi niya. Do you mean it? Yes, Zaldi. Sinasagot na kita. Tumatangong sagot niya dito. Nagulat si Karina nang bigla siyang yakapin ng mahigpit nito. Oh, Karina. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Thank you. Wala nang bawian ah. Oo na, wala nang bawian. Tayo na. Pero dapat low-key lang tayo sa trabaho, okay?
Pag-iisipan ko. Baka kasi hindi ako makapagpigil kapag may lalaking nagpapakyut sa'yo eh. Zaldi! Biro lang. Susubukan kong maging low-key. Kahit na gusto kong ipagsigawan na akin ka na. May pag-angkin. Of course. I love you. And you are mine now. Pakiramdam ni Karina ay matutunaw siya sa mga titig nito sa kanya. Wala bang I love you too dyan? Pag-iisipan ko. Joke. I love you too. Hindi niya natapos ang sasabihin ng halikan siya nito sa labi. That sealed our relationship. Nakangising sabi pa ni Zaldi. Naisan mo ko ah. Sige na, pumasok ka na sa loob. Baka hindi ako makapagpigil. Maitanan na kita. Ang tanda na natin para magtanan ano? Uwi ka na nga, mag-iingat ka. I will, para sa'yo. Sabay kindat pa nito bago sumakay sa kotse nito. Naiiling na lang na pumasok sa apartment si Karina. Nang malaman ng mga kasamahan sa trabaho ay naging tampulan ng tukso sina Karina at Zaldi. May mga nainggit pero mas marami ang kinilig dahil perfect match daw ang dalawa. Congratulations! Karina, ikaw ah. Hindi mo sinasabing childhood crush niyo pala ni SPO2 Castilang isa't isa. Panunokso ni Beryl sa kanya. Hindi ko nga alam na gusto niya rin ako no. Nakita mo naman kung paano niya akong iwasan dito sa headquarters. Yun pala, the feelings are mutual. Well at least, ngayon kayo na finally. At mukha namang sa kasalan na yung tuloy niyong dalawa. Napangiti si Karina sa sinabi ng katrabaho. Ayokong mag-assume, pero sana nga. Kasi parang ayoko na ng iba. Gusto ko siya na yung makasama ko habang buhay. Ay, nakakakilig naman. Basta invited ako sa kasal niyo ah. Wala pa nga eh. Malay mo, naghahanda na yung mag-propose sa'yo. Gusto ko munang enjoyin yung pagiging magkasintahan namin. Pero tignan natin. Sabay kibit balikat niya. Walang kamalay-malay si Karina na may nakikinig sa usapan nila ng katrabaho. So ano nang plano mo bro? Tanong pa ni Tommy kay Zaldi. Hindi ko pa alam. Pag-iisipan ko muna. Ayoko namang biglain at madaliin siya no. Tugon nito sa kaibigan. Sa bagay. Pero wala naman yan sa tagal ng relasyon ano. Lalo na't matagal nyo nang gusto yung isa't isa. Matagal na dapat naging kayo eh, kung hindi ka lang torpe. Umigkas ang kamay ni Zaldi sa kaibigan, pero agad nitong sinalagyon. Ang lakas mo talagang mang-asar. Papares talaga kita kay Grete eh. Bro, mahal kita. Pero baka hindi ako umattend ng kasal mo kapag ginawa mo yan. Baka pagsisihan mo yung sinasabi mo, Tommy. Malay mo, si Greta lang pala talaga yung katapat mo. Magpapakabisi na lang ako sa pagpupulis habang buhay. Grabe ka kay Greta. Baka tulak ng bibig, kabig ng dibdib lang yan bro. Huwag kang gumaya sa akin na kamuntik ng magsisi sa huli. Iba naman kayo ni Karina bro. Tinadhana talaga kayong dalawa. Saad pa ni Tommy. I agree to that. Si Karina talaga yung para sa akin. Kaya siguro hindi ako naging interesado sa ibang babae. Napapangiting saad ni Zaldi na may paghawak pa sa dibdib. Sa parte kung nasaan yung puso. Longyo, tinamaan ka talaga ng matindi bro no? Di ka tinatamaan ng mga bala at suntok ng mga kawatan pero knockout ka kay Karina. Well, I won't deny that. Diyan ka na nga, magkikita na kami sa may kanto. Sabay kaming magmemeryenda. Ganun, hindi niyo ako isasama. Tanong pa ni Tommy. Hindi, mainggit ka na lang. Pang-aasar ni Zaldi sa kaibigan. Tsaka excited na iniwan nito. Wow, grabe. Nagka-girlfriend lang, baliwala na ako. Tandaan mo tong ginawa mo sa akin bro. Habol pa ni Zaldi. Tinawanan lang ito ng binata. Dahil gusto ni na Karina at Zaldi na low-key lang sila kapag nasa trabaho, sa labas sila nakikita at iniiwasang maging PDA kapag nasa headquarters sila. 3 buwan ang matuling lumipas, dinala ni Zaldi si Karina sa lumang taekwondo gym kung saan sila huling nagkasama nung grade 6 sila. Bakit tayo nandito? Nagtatakang tanong pa ni Karina. Dito kasi nagsimula ang lahat eh. Napakamot ng ulo si Zaldi. Natawa naman si Karina. Yung pag-iyak mo dahil natalo ka sa taekwondo tournament? Huwag mo nang ipaalala. Reklamo niya dahilan para lalo itong matawa. Huminga ng malalim si Zaldi bago seryosong tumingin sa dalaga. Nung araw na yon, hiyang-hiya ako sa'yo. Kaya akala ko wala na akong pag-asa. Dahil wala na akong mukhang maihaharap sa'yo. Unti-unti siyang lumuhod. Nanlaki naman yung mga mata ni Karina at natutop ang bibig.
Inaresto ko ng maraming kriminal. Pero ikaw yung nakahuli sa puso ko. At ikaw lang yung taong gusto kong habang buhay na makasama. Kinuha niya ang maliit na kahon sa bulsa. Karina Blaza, papakasalan mo ba ako? Tuluyan ang napaluha si Karina. Yes. Yes, SPO2 Castile. Isinuot ni Zaldi sa daliri nang naiiyak na si Karina ang diamond ring. Thank you. I promise that I will love you forever. Hinalikan niya ang likod ng palad ng nobya. Thank you din. And I love you. Akmang hahalikan ito ni Zaldi sa labi nang biglang sumigaw sina Tommy at Greta na naroon din pala. Sa wakas! Congratulations! Bati ni Greta sabay yakap kay Karina. Congrats bro! Sabay tapik naman ni Tommy sa balikat niya. Salamat. Wrong timing talaga kayong dalawa, no? Palagi nga eh. Segunda ni Karina sa kanya na kinatawa nilang apat. Anyway, let's celebrate. Aya pa ni Zaldi. Ay, gusto ko yan! Lagi naman eh. Parinig pa ni Greta dito. Tama na nga kayong dalawa. Kahit ngayon lang okay. Saway pa ni Karina sa dalawa. Susubukan ko, friend. Nailing na lang sina Karina at Zaldi sa sagot ni Greta. Nang gabing yon ay nag-celebrate sila. Sa mga sumunod na araw ay naging abala sila sa wedding preparation. At nang dumating ang araw ng kasal... SPO Castile, may tumayo po kay Miss Karina. Humahangos na balita ni PO1 Dominguez. Pakiramdam ni Zaldi ay namanhid ang buo niyang katawan sa narinig. Zaldi, anong nangyari? Sino ang kumuha sa anak namin? Nag-aalalang tanong ni Mrs. Blaza. Baka po mga taong naipakulong ko o napasara ko yung mga illegal na gawain. Sagot niya sa magiging in-laws. Iligtas mo yung anak namin, iho. Huwag mong hahayaang mapahamak yung anak namin. Pakiusap naman ni Mr. Blaza. Opo, hindi po ako makakapayag na may mangyaring masama kay Karina. Dito lang po kayo. Halika na PO1 Dominguez. Sundan na natin sila. Anak, mag-iingat ka. Bili ni Mrs. Castile sa anak. Yes mom, I have to go. Nagmamadali siyang sumakay ng motorbike niya na nakasuot ng tuxedo. Hold on Karina, parating na ako. Sambit niya. Dama ni Zaldi ang mabilis na pintig ng puso dahil sa kaba. Hindi niya kakayanin na kapag may mangyaring masama sa mapapangasawa. Nang marating nila ang warehouse na pinagdalhan ng mga kidnappers kay Karina, ay nagtaka sila sa katahimikang nadatnan sa lugar na yon. Bakit ang tahimik? Karina! Sigaw ni Zaldi, akmang susugod na sa loob, nang pigilan ito ni Tommy. Bro, delikado. Baka patibong to. Wala akong pakialam. Kailangan kong iligtas si Karina. Huwag kang padalos-dalos bro. Narinig niyang sigaw ni Karina mula sa loob. Si Karina yun! Hindi na siya napigilan pa ng mga kasama niyang tumakbo papasok sa loob. Zaldi, sandali! Sundan natin siya! Utos ni Tommy sa mga kasama. At pare-pareho silang napanganga sa eksenang nadatnan sa loob. Akala niyo siguro lalampalan pa ako, no? Pwes, nagkakamali kayo. Nag-aral ako ng self-defense. Saad pa ni Karina sa mga kidnappers na pare-parehong nabugbog, sarado at nakabulagta sa sahig. Ano? Mga wala naman pala kayong binatbat eh. Bro, mukhang kailangan mong pag-isipan yung pagpapakasal. Mahinang saad pa ni Tommy sa kanya. Hindi ka pala pwedeng magloko kung sakali, sir. Alanganing saad naman ni PO1 Dominguez. Napangisi naman si Zaldi sa mga kasama. Ang hot na magiging misis ko, no? Tsaka siya naglakad papalapit kay Karina. Zaldi? Nagulat si Karina nang malingunan siya. Kanina pa kita hinihintay sa simbahan. Akala ko hindi mo ako sisiputin eh. Ito kasing mga to eh. At saka bakit ngayon ka lang? Ang bagal nyo naman eh. Nakangusong reklamo nito. Natatawang sinapon niya ang magkabilang pisngi ni Karina. Pasensya ka na. Nasira tuloy yung makeup mo. Pero ayos lang. Ikaw pa rin yung pinakamagandang bride. Talaga? Teka, halika na. Late na tayo sa kasal natin. Magpaparetouch pa ako ng makeup ko. Okay, let's go. Natatawang binuhat ni Zaldi si Karina. Kayo na munang bahala sa mga yun ha. Magtutuos kami pagkatapos ng kasal. Sumunod na lang kayo sa simbahan. Bilin pa niya sa mga kasama. Yes sir. Sumaludo sa kanya ang mga ito. Kasama ang best man nilang si Tommy, nagpunta sila sa simbahan kung saan naghihintay ang mga pamilya at kaibigan nila. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, tila tumigil ang mundo ni Zaldi. Naroon si Karina, nakadamit pang kasal, na akala mo ay walang naganap na kidnapping at hindi ito nakipagbuno ng mga kidnappers.
Grabe, mukhang iiyak ka na bro. Bulong ni Tommy sa kanya. Tahimik. Asik niya sa kaibigan pero huli na dahil namumuo na yung luha sa mata ni Zaldi. Habang naglalakad si Karina papalapit sa altar, hindi niya maiwasang matawa nang makitang umiiyak ang lalaking kilalang kilala bilang isa sa mga pinakamatapang na pulis sa kanilang headquarters. Akala ko ba fearless ka? Pabulong niyang tukso dito. Hindi, kapag ikaw yung involved. Natatawang pinunasan nito ang mga luha. Nagkatawanan sila pagkatapos yakapin ng mga magulang ay magkahawak kamay silang naglakad papalapit sa pare na magkakasal sa kanila. Pagkatapos ng seremonyas at palitan ng vows at singsing, "Kayo ay mag-asawa na. Pwede niya na pong halikan ang bride," sabi ng pare. Biglang sumigaw si Tommy. "Finally! Pwede na kayong gumawa ng apo para kina tito-tita!" Natawa ang mga guest. "Ano ba?" Sigaw ni Karina habang namumula. Tumawa si Zaldi bago yakapin ng asawa. Mukhang gusto na talaga nilang maging ninong at ninang. "Excuse me?" React agad ni Tommy at Greta. Nagkatinginan ang dalawa. "No way!" Sabay nilang sigaw. Natatawang humarap sila sa isa't isa. "I love you, Mrs. Karina Castile." Buong pusong sambit ni Zaldi habang matiim na nakatitig sa kanya. "I love you too, asawa ko." Mangiyak-ngiyak na tugon naman ni Karina. And they kissed. Nagpalakpakan ang mga tao na masaya para sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Sa wakas, natapos na rin ang mahabang taguan ng damdamin ni Zaldi at Karina. At sa bawat panganib, tawanan at lambingan, natagpuan nila ang tahanan sa piling ng isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang nakakakilig na kwentong pag-ibig ni Zaldi at ni Karina. Sana po kayo ay natuwa at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.